Ituloy po natin yung ating Freedom in Christ series sa Book of Galatians. Naalala po ninyo mga kapatid, tayo po ay nasa isang serye ngayon. Ito po yung expository series from the Book of Galatians. Pinamagatan po natin itong Freedom in Christ. So bilang review po, sabi nga sa katabi natin, review. What have we learned so far? Ano po ba yung natutunan na natin? Para po bago po tayo pumalaot ulit doon sa pag-aaral, ay maidugtong po natin doon sa ating natutunan. From chapters 1 and 2, natutunan po natin about the gospel of grace being defended. Sabihin nga po natin, defended. Ibig sabihin po ng defended, ipinagtanggol. Pinagtanggol po ito ni Apostle Paul. Paano po niya ito ipinagtanggol? Number 1, the gospel of grace was given by divine revelation. Ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay pinagkaloob hindi ng tao, kundi ng Diyos mismo. At dahil po doon, solid na solid ang gospel of grace. Amen mga kapatid? Kapag galing sa tao, mahuna yan. Pag galing sa tao, mahina yan. Pag galing sa tao, kapus yan. Pero kapag galing sa Diyos, which the gospel of grace is, yan po ay matibay. Kaya nadepensahan po ni Apostol Pablo. Number 2, the gospel of grace was approved by the Jerusalem leadership. Ito po ay inaprubahan, tinatakan, sinabing okay ng mga naunang apostol sa chapter 2 verses 1 to 10. Kaya hindi po peke itong gospel of grace. Number 3, the gospel of grace was vindicated by rebuking Peter. Napatutuhanan, natotoo itong gospel of grace, effective po ito mga kapatid, sapagkat maging yung original na apostol na si Pedro, sumunod po sa gospel of grace. Okay? Chapter 2, verses 11 to 21. Okay? So yung mga katotohanan pong ito tungkol sa mabuting balita ng biyaya, nagpapatibay po sa atin. Sabihin nga po natin, nagpapatibay sa akin. So that we will experience, mga kapatid, yung sinasabi ng series natin na true freedom in Christ. Okay, pumasok na po tayo sa chapters 3 and 4. We will learn, mga kapatid, about the gospel of grace being described. Sabi nga po natin, defended. Dito naman sa chapters 3 and 4, described. Inilalarawan naman. Ano po? Napag-aralan natin last Sunday. Sino po din dito nung last Sunday? Nagturo po Pastor James. Ayun, una nagtaas si Pastor James. Siyempre siya nagturo. Halang namang wala siya. No? Tinuro po niya, mga kapatid, napag-aralan po natin that the Holy Spirit is given by faith. That the works of the Holy Spirit is received by faith. Yung pagkilos po ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, sa ating pang-araw-araw na Kristiyanong pamumuhay, it is by faith and not by works. Okay? So today, sa pag-aaral po natin, we're going to learn about Abraham being justified by faith. Mamaya matutunan, sino ba yung Abraham na yan? Okay? Ang alam ko, nagbabarko yan eh. Pero parating na yata yan eh, no? Ano po? Pero dyan kinuha yung pangalan nung nagbabarko. Ano po? Si Brother Ab. Si Abraham was justified by faith, not by works. At kung si Abraham justified by faith, ganun din tayo ngayon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Ganon ka rin? Praise God. Amen. Parang ganon din po tayo ngayon, na makabagong mananampalataya sa ilalim po ng bagong tipan ng biyaya. Okay, so basahin na po natin yung teksto natin sa Galatians chapter 3 verses 6 to 9. Ayan po ang pag-aaralan po natin ngayon. So also Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Understand then that those who have faith are children of Abraham. Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Napansin po ba natin mga kapatid na dyan po sa apat na talatang iyan, 6, 7, 8, 9, ay apat na ulit din pong binanggit ang tungkol sa pananampalataya at pagtitiwala. Napansin niyo pa mga kapatid, nakabold na. Sa verse 6, nandun po yung word na believed. Sa verse 7, nandun po yung phrase na
have faith. Sa verse 8, nandun po yung by faith. Sa verse 9, nandun po yung rely on faith. Po? Kaya ano po sinasabi nito? Napakahalaga po na for us, gaya ng sinasabi ng series natin, to enjoy our freedom in Christ. Sabi mo sa katabi mo, mahalagang nananampalataya ka. Hindi mo mai-enjoy ang kalayaan kay Kristo kung hindi ka marunong manampalataya. Kung hindi ka marunong mag-believe. It is when we believe God, it is when we trust in God, na mas na-enjoy po natin yung freedom in Christ. Kaya naman, obviously, pinamagatan po natin yung mensahe natin ngayon na great things happen when we believe. Amen mga kapatid? Personally nga po natin, great things happen when I believe. Isa pa, great things happen when I believe. Do you believe? Okay. If you believe great things already happened and great things are still happening and great things will still happen. Why? Because you believe. So itanong po natin kagad, no? What great things happen when we believe? Yun ang title natin eh. No po? So, lagyan kagad natin ng ano ba ang great things that happen when we believe? Pero bago po yun mga kapatid, bago natin sagutin yan, alalahanin po muna natin yung chapter 3 verse 5. Kasi magsisimula po tayo sa chapter 3 verse 6. So para maidugtong po natin, doon po sa chapter 3 verse 5, yung huling-huling verse na tinalakay po ni Pastor James, ito po yung huling-huling words. By works of the law or by hearing with faith. Parang sinabi doon sa pag-aaral natin, tinagap niyo ba ang banal na spirito by works of the law? Or by hearing by faith? Nagpapatuloy ba kayo sa buhay Kristiyano by works of the law? Or by hearing by faith? May choice po. Ano po? Meron pong pinapipili. Now, bagamat hindi po diretsong binanggit ni Pablo ang circumcision o pagtutuli, kasama po ito sa works. Sabi nga po natin, ang pagtutuli ay works. Bakit po? Tingnan niyo po yung Galatians chapter 5 verse 2. Sabi ni Paul, mark my words, I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, sinasabi niya po ito sa Galatians noon, Christ will be of no value at all. Kung kayo ay magpapatuli, kayong mga taga-Galatia, bagamat tinanggap na kayo ni Kristo kahit hindi naman kayo tuli, kung kayo'y magpapatuli, then Christ will be of no value to you at all. No po? So kita-kita po natin dito yung napakalaking pagkakaiba ng Kristyanismo sa lahat po ng relihiyon sa mundo. Ang Kristyanismo po mga kapatid ay tungkol sa pagsampalataya. Ang mga relihiyon sa buong mundo mga kapatid ay tungkol sa gawa. Yung iba sinasabi nila, hindi may halo kaming pananampalataya, pero nagtatapos din sila sa gawa, mixture po ang tawag doon. Okay? Pero ang tunay na Kristyanismo, it's all about believing. And so sa ating talata ngayon, ipapaliwanag po ni Pablo yung katuruan tungkol sa pagpapawalang sala ng Diyos. Ipapakita po ni Pablo sa buhay ng kagalang-galang na patriarka ng Israel na si Abraham, na ang justification o yung pagpapawalang sala o yung pagdideklara na ikaw ay matuwid na, it is by faith. It is not by works. Not by circumcision or keeping the law of Moses. Tandaan po natin mga kapatid, tinuturo po ng mga Judaizers na ang paraan ng kaligtasan ay ang kautusan ni Moises. Para maligtas ka, kailangan magpasakop ka sa kautusan ni Moises. Ngunit makikita po natin dito sa pag-aaral natin ngayon, gigibain po ni Pablo ang false teaching na ito. And once na magiba niya, sabihin sa katabi mo, sana pumayag ka. Amen mga kapatid? Pag giniba ni Pablo, o di pumayag kang giba na nga. At pag giba na, huwag mo nang itayo. Huwag mo nang ipagpilitan. Amen mga kapatid? Kaya balik na po tayo doon sa tanong. Ano yung tanong? What great things happen when we believe? Now, from our text mga kapatid, we learn, Roman numeral number 1, that believing bestows righteousness. Basahin nga po natin sabay-sabay yan. Believing bestows righteousness. Makikita po natin yan. So verses 6
hanggang unang bahagi ng verse 8. Sa Tagalog, ang pagsampalataya ay nagkakaloob po ng katwiran. Now, para mas ma-appreciate po natin ang linyahang ito, let us, letter A, unlock this truth. No, kalagan po natin ang katotohanan ito. Ano ba ibig sabihin yan? No? That believing bestows righteousness. Eh di kalagan natin para mas maintindihan po natin. Punta po tayo sa verse 6. Let us unlock this truth. So also, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Actually, ito pong verse 6 na ito, quote po ito ni Pablo sa Genesis chapter 15 verse 6. Hindi po ito original ni Pablo. Ito po ay hinalaw niya, kinuha niya mga kapatid, kinote niya mula doon sa Genesis chapter 15 verse 6. Ano sabi doon sa Genesis 15:6? Abram, dating pangalan ni Abraham, believed the Lord and he credited it to him as righteousness. So kopyang-kopya po ni Pablo. Kinuha po ni Paul mula po doon sa Old Covenant o sa Old Testament. Ito po ay sinabi ng pangakuan po ng Diyos si Abraham na magkakaroon po siya ng sariling anak. Amen? And so, binibigyang diin ng talatang ito ang pagsampalataya ni Abraham sa Diyos at kung paanong dahil sa pagsampalatayang ito ay itinuring po siya na matuwid sa harap ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pagsampalataya lang. Menos gawa. Pero nyo, tinuring po siya ng Diyos na matuwid. Sumampalataya lang po siya. Eh, Pastor, ano ba ang kwento niyan? Ito po ang kwento. Para mas mabalikan po natin. Sa Genesis chapter 12, verses 1 to 4, nung 75 pa lang si Abram, at 65 naman si Sarai, ay nangako ang Diyos kay Abram na gagawin niya siyang great, nation. And all peoples on earth will be blessed through him. Tanong, paano ka naman magiging great nation kung wala kang anak? Kasi nung panahon po yan, wala po silang anak. Si Abraham at saka si Sarai. Eh, nang pangakuan siya ng Diyos, you will be a great nation. Aba, hindi kailangan, kung ikaw ay logical na mag-isip, aba, para maging great nation, kailangan akong magkaroon ng anak. Kaya nga po, pinangakuan siya ng Diyos. At nang pangakuan po siya ng Diyos na magkakaanak po sila, pinaniwalaan niya po ito. At ipinanganak po si Isaac noong si Abraham, naging Abraham na pangalan niya by that time, ay 100 years old. Pero ito 100 years old, babe, may naalagaan kang baby. Pero hindi, malakas si Abraham eh. No po, baka matikas pa siya niya, 100 years old. In fact, si Sarah po, 90 na, may nagkakagusto pa kay Sarah eh. Sa Genesis chapter 17, verse 17, dun pa lamang po sila nagkaroon ng anak. Ano ho? And so makikita po natin mga kapatid, let us remember na yung pong Genesis 15:6 na kinote naman ni Pablo sa Galatians 3:6 na pinag-aaralan po natin ngayon. Pansinin niyo po ito mga kapatid ha, it occurred more than a decade. Higit sa 10 taon bago po siya natuli. Ibig sabihin mga kapatid, sinabi ng Diyos sa kanya, okay Abraham, I declare you righteous because you believed. Pagkatapos po na siya ay may declare na righteous, more than 10 years pa ang lumipas bago po siya natuli. Nang sabihin sa kanya ng Diyos na, okay Abraham, I declare you righteous because you believed. More than 400 years pa ang lumipas bago dumating yung law ni Moses. Kaya po ano ibig sabihin nun mga kapatid? Tuloy natin. Walang kinalaman sa kanyang pagiging righteous sa harap ng Diyos ang pagpapatuli niya. Kailan po ba siya nagpatuli? Pagkatapos na siya ay mag-believe. 10 years pa. So may kinalaman po ba yung pagpapatuli niya? Wala. Diniklara na nga siyang matuwid. Matuwid ba siya kahit supot siya? Yes. Hindi pa siya tuli. 10 years pa siya bago matuli. Matuwid ba siya kahit wala pa yung kautusan? Yes, mga kapatid. Bakit? 400 years pa ang lilipas bago dumating yung kautusan eh. Matuwid na si Abraham. Ito po. So makikita po natin, wala pong kinalaman sa kanyang pagiging righteous sa harap ng Diyos ang pagpapatuli niya. Maging ang kautusan ni Moises na siya namang ipinagpipilitan ng mga Judaizers sa pinag-aaralan natin ngayon ng aklat ng Galatians. Ano ginawa ni Abraham mga kapatid? Basahin nga po natin yung last line. Abram
just believed. Sabi mo sa kapatid mo, just believe. Amen mga kapatid? So tayo po ang nauna rito, hindi po Nike. Ginawa po ng Nike, just do it. Tayo po, just what? Believe. The word believe, mga kapatid, is from the Greek word pistuio. Nandun po, nilagay ko po yung phonetic spelling para mas ma-pronounce po natin. Ano po ibig sabihin ng believe? To consider something or someone, in this case, God, to be true and therefore worthy of our total trust. Sa Tagalog, ituring ang anuman o sino man na ano? Totoo, kaya't karapat-dapat ng lahat ng pagtitiwala. Amen mga kapatid? Mamaya po may mga nakalista pong 33 couples. Kaya po may mga lobo rito eh. Mamaya puputukin po namin ng puwit yan. Kasi po meron pong gawain mamaya para po sa mga mag-aasawa. Ano po? Yung babae, bakit ka kaya pumayag magpakasal sa lalaking yan? Because you what? Believed. Itinuring mo yung pangako niya na totoo. Kaya ikaw ngayon ay nagtiwala. Kaya kayo ngayon. Amen mga kapatid? That is believing. The problem is, sa panahon po natin yun, tayo po nabubudol sa social media. Po, bakit? Kasi we believe everything na tinitinda sa social media. Kaya sabi na, totoo ito, pampakapal ng kilay. Totoo ito, pampaputi. Totoo ito, itong drip na to. Totoo ito, etc., etc. So, nandun ka agad tayo, bili ka agad tayo. Tapos, nagagalit na yung mga kasambahay natin, bumili ka na naman. Wala nang paglalagyan dito sa bahay natin, bumili ka na naman. Ang dami po natin binibili. Why? That is what happens. We believe. Itinuturing po natin na yung napanood natin, yung napakinggan po natin, yung vinouch ng iba sa atin, sinabi ng iba sa atin ay totoo. Kaya po naglalagak po tayo ng pagtitiwala. Buti na lang, sabi mo, buti na lang. Meron po tayong Diyos na totoo na pwede natin talagang paglagakan ng pagtitiwala. Amen mga kapatid? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Buti na lang, hindi tayo papalpak kay God. Buti na lang, hindi po tayo masasawi kay God. Buti na lang, hindi tayo mabibigo kay God. Kapag naglagak tayo ng pagtitiwala sa Kanya because we know Him who na pinanampalatayanan po natin siya, na pinanampalatayanan natin ay totoo at hindi po peke. Amen? Now, muli ko po ipapaalala, nasa konteksto po ng liham ng mga Galatians ay tinutugunan po ni Pablo ang issue ng legalism. No? At false teaching na ang mga mananampalatayang taga-Galacia ay kailangang sumunod sa kautusan ni Moises para sila po ay mapawalang sala sa harap ng Diyos. By the way, mga kapatid, tanungin ko po kayo, ano ba si Abraham bago po siya na-justify? Ano ba si Abraham, mga kapatid, bago po siya napawalang sala? Anong lahi ni Abraham, mga kapatid, bago po siya na-ideklarang matuwid? Hentil. Bago po siya na-ideklarang matuwid, si Abraham po mga kapatid, tinawag po siya doon sa Ur. Doon po sa Ur mga kapatid, mga pagano po yun. Hindi po Hudyo si Abraham. Siya ang unang Hudyo nung sumampalataya na siya. Pero hindi pa po siya Hudyo, siya po ay Hentil. Dati po siyang paganong sumasamba rin sa mga Diyos-Diyosan. Sino ba yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan yan? Yan ay isang practice, mga kapatid, na nag-uugnay kay Abraham sa mas pagiging Hentil kaysa sa pagiging Hudyo. Tanong mga kapatid, sumasamba ba sa Diyos-Diyosan ng mga Hudyo? Hindi. Pero si Abraham noong bago po siya tawagin, siya po ay pagano. Amen? Kaya po, ano sinasabi ng pag-aaral natin? Aba, ano ba sinasabi ng aklat ng Galacia? Kayong mga hentil, you can be declared righteous just by believing. Gaya po ni Abraham. Sapagkat noong pa lang, God was already declaring the Gentiles, what? Righteous. By faith. Walang kinalaman ang pagpapatuli, walang kinalaman ang pagsunod sa kautusan ni Moises. Amen mga kapatid? Kaya kayong mga taga-Galacia, wala kayong kinaiba kay Abraham. Sapagkat si Abraham pagano, pero nung sumampalataya siya, siya ay ginawang matuwid, tiningnang matuwid ng Diyos.
At sa pagsampalataya po ni Abraham ay doon pa lamang po siya naging Hudyo. So, Paul was reminding them that Abraham, the first Jew, Abraham, the father of the Jewish people, was not justified by works. He was justified, what? By faith in God. Sabi mo sa katabi mo, gaya mo. Palakpan nga po natin si Lord. Hindi po natin kinakailangan magtrabaho. Hindi po natin kinakailangang mag-effort para tayo po ay pagpalain ng Diyos. We only need to what? Believe. Binibigyang liwanag po ng talatang ito ang kahulugan ng believing pagdating po natin sa relasyon natin sa Diyos. Believing bestows righteousness. Sabi nga natin sabay-sabay. Believing bestows righteousness. Ano ba, pastor, yung righteousness? The word righteousness is from the Greek word dikaiosune, na ang ibig sabihin po the approval of God. So pag sinabi ni God na ikaw ay righteous, sabi ni God, ayos ka. Approved ka. And under this new covenant of grace, it refers to what is deemed right by the Lord. Tumutungkol po ito, mga kapatid, sa tinitingnang mabuti ng Diyos matapos niyang eksaminin si Jesus. Tandaan po natin, mga kapatid, si Kristo po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Si Kristo po yung kordero ng Diyos. Sa lumang kasunduan, kapag kayo mga Israelita ay nag-alay po ng kanilang kordero para sa kanilang mga kasalanan, ulitin po natin, alam na natin to pero i-review lang natin, hindi naman yung mga Israelita ang ini-examine. Ang ini-examine po ay yung kanilang alay. No? So kahit na ano ang itsura ng Israelita, ano mang kulay niya, ano mang shade ng kulay niya, ano man kung naligo ba siya o hindi siya ini-examine. Ang ini-examine po yung alay niya. Tinitingnan kung perfect. At kung perfect, matatakpan ang kanyang kasalanan kapag kinatay na po yung alay na yun. Under the new covenant, nung mag-alay na po si Kristo ng kanyang buhay, sino pong in-examine? Yung mananampalataya ba o yung kordero ng Diyos? Yung kordero ng Diyos. Kaya nga po, bago mamatay si Kristo, pinagtatanong po ni Pilato Nagpapasa-pasa po si Kristo kay Caiaphas, kay Pilato. In-examine po si Jesus. And once Jesus was deemed what? Approved. Sabi ni God the Father, perfect yan wala yang kapintasan. Perfect yung anak kong yan. Then, yung lahat ng sasampalataya kay Kristo is also what? Approved in the sight of God. Amen, mga kapatid? The question is, have you believed Jesus? Sumampalataya ka na ba sa kordero ng Diyos? Ikaw ba ang in-examine? Hindi, si Jesus. Pumasa ba si Jesus? At kung pumasa si Jesus at kung sumampalataya ka sa Kanya, pasado ka ba? Ay, di palakpakan mo natin si Lord. Hallelujah. Ano pong tawag doon, mga kapatid? Gawa, biyaya. May ginawa ka ba? May inikinontribute ka ba? May iniambag ka ba? Wala. Lahat ay gawa ng Panginoong Jesus. Kaya nga po, mga kapatid, kung paanong nanampalataya si Abraham sa Diyos at ibinilang po siyang matuwid, tayo rin, pinawawalang salat, nideklarang matuwid. Sa pamagitan po ng pananampalataya natin kay Kristo. Romans chapter 3 verse 22 mula po sa Amplified Bible, sabi doon, this righteousness of God comes through faith in Jesus Christ. Paano daw po dumarating sa atin ang righteousness ng Diyos? Through what? Through faith in Jesus Christ. For all those, Jew or Gentile. Taas ang kamay ng Jew. Taas ang kamay ng Gentile. Tayo, kasama tayo doon. For all those who believe and trust in Him and acknowledge Him as God's Son, there is no distinction. So Galatians chapter 3 verse 6 unlocks this truth, mga kapatid, na ang pagiging matuwid natin at pagiging katanggap-tanggap sa harap ng Diyos ay hindi po nakabatay sa sarili nating pagsisikap. Hindi nakabatay sa sarili nating pagtatrabaho, sa effort, performance, sa pagpupunyagi po natin, kundi
sa pamamagitan ng pagsampalataya po natin kay Jesus, sa pagtitiwala natin sa tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Sabi mo nga sa katabi mo, wala kang kailangang gawing pangrelihiyon. Kasi galing po tayo sa religion eh. Di po ba? Sa religion po, ang dami pong requirement para maging katanggap-tanggap ka. Tapos, hindi mo pa tiyak kung katanggap-tanggap ka nga talaga. Tama ba mga kapatid? Tumuo naman po kayo kung kayo po ay nakikisa sa akin, kung nakaka-relate kayo. Nasa dinami-dami po ng inihingi sa atin, pag tinanong ka na, ligtas ka na ba? Sabi mo pa rin, sana. Sana, oh. Sana, oh. Ano? Umaasa-asa ka pa rin na sana nga, ligtas ka. Alam mo, sa dinami-dami na ng kinontribute ko, sa dinami-dami na ng iniambag ko, hindi pa rin ako tiyak kung ligtas nga ako o hindi. Pinasimple po ni Jesus eh. Bakit? Tinapos niya pong lahat doon sa krus ng Kalbaryo para ang gagawin na lamang po natin, mananampalataya na lamang po tayo. Hallelujah! And so it is through faith in Him that we are made righteous and have a right standing before God. In this, we can truly experience and enjoy yung sinasabi ng series natin na anong title ng series natin? Freedom in Christ. Kaya hinihimok po tayo ng Galatians 3:6 na magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Amen? So, nakita na po natin. Letter A, let us unlock this truth. Na-unlock na po ba yung katotohanan? Then, mas intindihin pa po natin. Letter B, let us understand this truth. Amen? Unawain pa po natin mga kapatid. Bakit po natin sinabing let us understand this truth? Eh, yung kasi sabi doon eh. Understand. Amen? Understand then that those who have faith are children of Abraham. Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith. Verse 7, mga kapatid, is emphasizing yung connection po ng faith sa pagiging bahagi po natin ng pamilya ni Abraham. May connection po yun. Sa context po ng letter to the Galatians, sinasagot po ulit ni Pablo yung maling katuruan ng Judaizers na kailangan po ng mga born again, mga Kristiyanong taga-Galatia na sumunod sa Jewish law. Para sila po ay makonsider na totoong mga anak ni Abraham. Ipinapaalala po sa kanila ni Pablo na hindi po sa pagtupad ng kautusan ang kailangan para maging anak sila ni Abraham, kundi ano lang, faith in Jesus Christ. So, hina-highlight po mga kapatid ng verse na ito ang kahalagahan ng believing. Sabi nga po natin, believing. It is the defining factor in our relationship with God. So, those who have faith in Jesus Christ are considered children of Abraham. Not because of their ethnic or religious background, but because of their trust in the promises of God. So ang pagiging anak po ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya, nangangahulugang nakikibahagi po tayo. At ibig sabihin, dahil kapamilya ka ni Abraham, kasama ka sa blessings at kasama ka sa pangako ng Diyos kay Abraham na dating hentil, na gaya mong hentil din. Ito po? Bagamat of course ngayon, in the church, wala na pong Gentile, wala na pong Jew. Sapagkat lahat po tayo ay isa na kay Kristo. Pero ikaw pinanganak ka naturally na Gentile. Ho? So, tagapagmana po tayo ng katwiran na makakamtan lamang po natin sa magitan ng pagsampalataya. Tingnan niyo po Romans chapter 4 verse 3. God promised to Abraham and to his descendants that the world would belong to them one day. God did not promise that because Abraham obeyed any rules. Hindi daw po pinangako ng Diyos yun kay Abraham kasi may sinunod si Abraham ng mga rules and regulations. Ano po sabi ng susunod? God promised it because Abraham believed in Him. That is why God accepted Abraham as right with Him. Nakukuha na po ba natin mga kapatid? Hindi po tungkol sa works. Ito po ay tungkol sa pagsampalataya. So, let us understand this truth. Galatians chapter 3 verse 7 reminds us na yung identity po natin bilang mga anak ni Abraham ay hindi nakabatay sa external factors. Nakabatay po ito sa faith natin kay Kristo. It is through faith that we are united with Abraham.
It is through faith na magiging partakers po tayo ng blessings and promises ng Diyos binigay niya sa bayan niya. At pinililinaw po ito mga kapatid, doon po sa ikalawang bahagi ng verse, sa unang bahagi ng verse 8, sabi doon, Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith. Parang dito, sinasabi po ng verse 8, na parang scripture, no? Parang tao. Bakit? Parang may personality. Scripture foresaw. Nakita ng mga talata. Kala ko ba nakakakita ng tao? Pero ito po, no? The scriptures, they foresaw. Hinula na that God would justify the Gentiles by faith. Intindihin nga po natin yung word na justify doon. The word justify, mga kapatid, is from the Greek word dikaiou, na ang ibig sabihin po ay to declare righteous. The believer, taas kamay ng believer. Amen. Ikaw, you are made righteous. You are made justified. You are justified by the Lord. You are cleared of all charges. Good news, bad news. You are cleared of all punishment related to your sins. Wala nang parusa dahil sa mga nagawa po natin, magagawa pa ang kasalanan. Moreover, they are justified by God's grace each time they receive by faith. Ano po? So makikita po natin, binibigyang diin po ng talatang ito mga kapatid, yung katuparan po ng pangako ng Diyos kay Abraham. Yung pagiging kasama po nating mga hentil. Dito po sa unang bahagi ng verse 8, the Apostle Paul is referring to the Old Testament scripture nang inihuhula na po yung pagpapawalang sala ng Diyos. Inihuhula na po yung pagdideklara ng Diyos na magiging matuwid ang sino mang hentil. Hindi Hudyo, ang sino mang hentil. At kung maging yung mga Hudyo ay sasampalataya, ang sino man, no, na magiging nasasampalataya, magiging matuwid sa harap ng Diyos. Yan po ang mabuting balita ng biyaya. Na nagdadala po sa lahat ng bansa ng freedom, ng kabutihan, ng pagbabago. Ang ganda po mga kapatid, hindi po limitado sa mga Hudyo ang pangako ng Diyos. Ito po isinama na po sa atin. Nag-extend po ang pangako ng Diyos sa lahat ng tao, pati na yung mga hentil, kasama yung mga Galatians. Through faith in Jesus Christ, both Jews and Gentiles now can receive justification. Pwede ka nang maideklarang matuwid. Pwede ka nang tingnan ng Diyos. Pwede kang gawin ng Diyos na matuwid at aprobado sa kanyang harapan. Ito ba ay dahil sa galing natin? Hindi. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Amen mga kapatid? So, what great things happen when we believe? Napag-aralan po natin, number 1, believing bestows righteousness. Roman numeral number 2, believing brings resource. Believing brings resource. Ang pagsampalataya po, nagdadala po siya ng pagpapala. Ang pagsampalataya, nagdadala po siya ng kaparaanan. Pag sinabi natin kasing resource, mga para-paraan. Galing kay God yan. Pag sinabi natin resource, kayamanan. Sino po may gusto sa tatlong yan? Amen. According to your faith, it shall be done to you. Yung mga nagtaas lang po ng kamay, ang tatanggap niya. Ulitin, buti na lang may pangalawang tanong. Sino po ang gusto ng tatlong iyan? Mga kapatid, basta pagpapala, dapat matakaw ka. Alam mga kapatid kung bakit dapat matakaw ka? Sapagkat niluto na ni Kristo. Amen mga kapatid? Niluto na po niya. Kakainin mo na lang, nahihiya ka pong magtaas ng kamay. Kakainin mo na lang, tatanggapin mo na lang, nahihiya ka pong magsabi ng malakas na amen. Amen mga kapatid? Ulitin mo natin, sinong gusto ng pagpapala, kaparaanan at kayamanan? Amen! Hallelujah! Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Hallelujah! Letter A, the good news announced. Under dyan sa ating pong believing bestows righteousness, ini-announce po mula po sa verse.
Pero balikan po natin yung verse A para mas maidugtong natin yung verse 8b. Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith. Nakita daw po ng mga talata na si God, idideklara niya pong matuwid ang mga hentil, hindi sa gawa, sa pamagitan ng pananampalataya. Ano pa yung ikalawang ginawa ng Scripture? They did not only foresee, sabi sa verse 8b, and what? Anak, parang tao yung Scripture, no? They foresaw, and now they are announcing. Ano ina-announce po nila? The gospel. Anong gospel yan? Anong gospel yan? Aba, nasa chapter 3 na tayo mga kapatid. Anong gospel yan? The gospel of grace. And announce the gospel in advance to Abraham. Sabi po ng scriptures, all nations will be blessed through you. Lahat ng bansa, kasama kaya dyan Pilipinas? Kasama ba dyan ang Batangas? Kasama ba dyan ang barangay ninyo? Sabi mo sa katabi mo, kasama, tapos banggitin mo yung barangay mo. Sabi mo sa katabi mo, tapos banggitin mo yung pamilya mo. Kasama ang pamilya Montenegro. Madrigal. Kasama po tayo mga kapatid. Ano po? Bakit? All nations will be blessed what? Through you. Ipinagdidiinan po ng ikalawang bahagi ng talatang 8 ang inclusive nature ng gospel. Pag sinabi natin inclusive, kabaliktaran po ito ng exclusive. Naalala po namin, nung malilit pa po kami, hindi ko alam kung meron pa rin po ngayon, meron po mga eskwelahan noon na exclusively for boys. Kaya pag puro kayo lalaki, maghahanap ka ng pogi. Bakit? Ay, wala kang makitang girl eh. Kaya nung pumasok ka, lalaki ka. Nung graduate ka, may boyfriend ka na. Ganon din naman po sa mga exclusively for girls. No? Nung pumasok ang haba ng buhok mo. Tapos, nung ikaw ay lumabas na, may ka-holding hands ka na iba. Kasi exclusive. Okay? Nakakita po ko yung gundo naman pumasyal dyan. Ay, exclusively for members lang. No, hindi tayo pwede dyan. Magkano ba perang 20 lang? Hindi ka pwede. Kailangan 20,000 para makapasok ka dyan. Kasi nga, exclusive yan. Di ba tayo natutuwa mga kapatid? The gospel is inclusive. Nasa gospel sa mabuting balita ng Ebanghelyo ni Kristo, mga kapatid, ay kasama ang lahat. Inaakap ang lahat. Amen mga kapatid? Nakaligtasan ni Kristo, kasama ka. Hindi ka init sa puwera, ano man yung pinapag-aralan mo, ano man ang naabot mong antas, ano mang estado mo sa buhay, ano mang kulay mo, ano man ang amoy mo, ano man ang tinapos mo, gaano man karami yung laman ng pera mo, o kung walang laman yan, may buhok ka man, o wala, o nawawala na. Ano po? Inclusive po ang gospel. Kasali po ang lahat na inanyayahang maligtas. Hallelujah. Palakpakan natin si God. Praise God. Binibigyang liwanag po ng talatang ito, mga kapatid, ang faithfulness ng Diyos sa Kanya pong pangako. Ipinapakita po dito yung plano ni God na magligtas ng lahat. Hindi po limitado sa isang specific ethnic group, gaya po ng mga Hudyo. No? O gaya ng mga maliliit na grupo, hindi po. Kasama po ang lahat. Intention po ng gospel na magdala ng pagpapala at pagpapawalang sala. God wants to declare righteous all those who are going to what? Believe. Sasampalataya. No po? Kaya malinaw mga kapatid na noon pa lang, no, ang kaligtasan ay by grace through faith in God. Amen mga kapatid? Hindi po by works. It is by grace through faith in God. And under this new covenant, it is by grace through faith in Christ Jesus. Amen mga kapatid? Pagsampalataya kay Kristo. The phrase will be blessed. Pag-aralan nga natin yan. Is the Greek word ioneologeo. Huwag niyo nang pansinin yan. Hirap yung sabihin. Sinasabi ko lang para po mga kapatid, hindi po tayo nag-i-invento rito. It means to confer a benefit on. Yun po ibig sabihin ng will be blessed. Tagalog,
gawaran, bigyan, lagyan ng benepisyo. Amen? Sino po tumatanggap ng benepisyo mula po sa SSS, sa GSIS, sa PhilHealth? Dinideklara ko po sana hindi nyo nagamitin yung PhilHealth. Amen mga kapatid? Sabi mo sa kapatid mo, hindi mo gagamitin yung PhilHealth. Amen mga kapatid? Why? Kasi sabi nga ni Pastor James, we are what? Healthy, wealthy, and wise. Amen. Sino po rito gustong gumamit ng PhilHealth? Huwag na sana. Amen mga kapatid? Kaya mag-contribute ka na, hayaan mo lang yung ibang gumamit. Pero sana wag na po sa atin mga kapatid. Because we are believing that we are already what? Blessed. Bakit? Ginawaran ka na. Binigyan ka na. Nilagyan ka na ng benepisyo. Ang tignan mo ay pag humukha ng katabi mo, punong-puno at tad-tad ng benepisyo. Naman. Ay! Punong-puno ng benepisyo. Pero hindi po doon natatapos mga kapatid yung Greek word na will be blessed. Ano po? Ang ganda nito mga kapatid, ang isa palang meaning ng will be blessed, yung eunologeo, ay to speak well of. To say good and positive things. Tagalog, pagsalitaan ng mabuti. Tanong, sino yung nagsasalita ng mabuti? Ang Diyos. Siya kasi nagbe-bless eh. Amen mga kapatid, kunin niyo po ito sa Espiritu. Ilagay niyo po sa puso ninyo, ang Diyos nagsasalita ng kabutihan sa iyo. Pag-isip mo pa lang sa umaga, sabi na rin ko, nyam-nyam ng cute naman. Love na love kita. Nakahanda. Para yung mga nanay po natin, pag-gising pa lang ng anak natin, ina-announce na nung nanay natin kung anong ginawa niya para doon sa anak. Pero po bang nanay na ganito? Luto na nga pala yung itlog doon. Nakapatong doon. Yung itlog, may katabi po yung hotdog. Mamili ka na kung gusto mo. Hotdog, longganisa, etc. May kape na rin dyan, mainit na. Ini-announce po nung nanay ko ano na yung nagawa. Ganon din si God sa atin mga kapatid. Ini-announce siya sa atin as He speaks goodness to our lives. You are healed. You are blessed. You are delivered. You are righteous. You are sanctified. You will never be punished. You will never be condemned. Hallelujah. You are graced. You are blessed. Dinideklara po ni God. God is speaking well of you. Dahil anak ka niya. Dahil ba kasi ang galing mong sumunod? Hindi. Dahil ang galing sumunod ng tagapagligtas mong si Kristo. At sumabit ka lang. Sumampalataya ka lang kay Kristo. That is why right now, God is speaking well of you. Ang ganda nun, sabi po doon, yung eunologeo, to be in a state of blessing. Ganda. Because of receiving God's benefits. Tagalog, maging nasa kalagayang pinagpapala. Anong kalagayan mo kapatid? May sakit? Hindi. Ako'y nasa kalagayang pinagpapala. This is my location. Are you located in sickness? No. I am located in healing. Are you located in lack? No. I am located in His what? Kasapatan. Amen mga kapatid? Wala akong kulang sa harap ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Amen mga kapatid? Yun ang kalagayan mo. Kaya nga po sa isang may sakit, no po, meron akong mga bagong tanong pag may sakit. Hindi natin tinatanong, ano pakiramdam mo? Kumusta naman ang pakiramdam mo? Kasi pag may sakit yan, pag tinanong mo, kumusta naman ang pakiramdam mo? I-announce yan kung ano nararamdaman yan. Sakit nga ng ulo ko eh. Mga kapatid, sa totoo lang, last week, 3 days na po ako nahihilo. Bakit? Pag yumuyuko po ako, pag nagpa-plancha ng mga damit namin ni na Sisteria, pag naghihiwa po ako ng sibuyas, kamatis, luya, nagpipit-pit ng bawang para sa mga anak ko, sa pamilya ko. Pag yumuyo po ako, di ba alam may nakaka-relate? Pag yumuyo ko, nakakahilo. Siguro, dahil nga nagkakaedad na, kasi 59 na po ako sa May 1. Tandaan niyo po, May 1. Baka malimutan po niyo. 59 na po ako sa May. May salamin naman ako, kaya lang pang reading. Pang reading. Kaya lang, nung parang nahihilo ko, nung napasukat po kami doon sa, hindi po sa sementeryo, doon po sa,
nagpasukat po kami doon sa SM. Ano po? Mamaya pa nung Wednesday kami nagpasukat, hindi po available yung lente. Buti pa yung lente ng tinapos na gawa ni Cristo, available. Yung lente ng salamin, hindi. Mamaya pa raw pong alas 5. Ba't naman alas 5 pa? Mamaya pa. So, bukas na lang po namin kukunin. So, bisan pag dumadaan ka sa ganon, pag dumadaan ka sa mga hindi maganda, parang naiisip mo lagi, you are located. Ang kalagayan mo, kalagayang may sakit. Kaya pag tinanong mo yung isang may sakit, sinabi mo sa kanya, kumusta naman ang pakiramdam mo? Ano sasagot niya? Yung pakiramdam niya. Tama? Pagka nahihilo siya, nahihilo nga ako eh. Ano pa nga? Alam mo na nga. Ano ay kinaiba nun sa makakagaling ba yung sinabi pang nahihilo ka? Nahihilo ka na nga. Nasusuka ako. Sadya naman, isuka mo yan. Tama kapatid. Pero pag tinanong mo ang isang may sakit ang, kumusta naman ang pananampalataya mo? Ay, iba na sagot. Pag tinanong mo, anong pakiramdam mo, which is usually what we ask from those who are sick, nasabihin nila yung pakiramdam. But sabi po ng Bible, we do not live by what? Sight. We live by what? By faith. Sabi mo sa katabi mo, mananampalataya ang tawag sa'yo. Kaya ang tawag sa'yo, believer eh. Amen mga kapatid? Therefore, pag may sakit, huwag mo nang tanungin kung ano yung pakiramdam. Ang tanungin mo, kumusta naman ang pananampalataya mo? Amen? Kaya pag sinabi mo yun, binibigyan mo pa siya ng opportunity na magdeklara ng tunay na kalagayan niya. Sapagkat ang pagiging blessed, mga kapatid, ay ito. You are in a state of blessing because of receiving God's benefits. Maging nasa kalagayang pinagpapala dahil tumatanggap ng mga benepisyo ng Diyos. Amen? God speaking well of you. So, ipinapaalala po ng verse 8b na sa pamagitan po ni Hesus Kristo, kapwa po ang mga Hudyo, kapwa po ang mga Gentiles na sumasampalataya, makakaranas po ng paggawad ng Diyos, ng benepisyo ng kaligtasan, benepisyo mga kapatid ng mabuti niyang pananalita, maging yung benepisyo ng pagiging nasa kalagayang permanente na palagi po silang binibiyayaan. Amen mga kapatid? So wag kang aalis niya sa kalagayang yan. Si God na ang naglagay sa iyo sa kalagayang you are blessed. Amen mga kapatid? Letter A, natutunan po natin, the good news announced. Letter B, the good news accomplished. Kasi iba yung in-announce lang. Ayan, naman kung in-announce lang, baka mamaya yan. Maganda yung ini-announce, pero tapos, natapos, na-accomplish. Kaya sabi doon sa verse 9, so those who rely on faith, ano po yung naka-underline? Are blessed. Naalala niyo yung nasa verse 8? Sabi sa verse 8, will be blessed. Ini-announce lang kasi. Future tense. Pero pagdating na rito sa verse 9, isang verse pa lang ang lumilipas. Pagdating sa verse 9, are blessed. So yung ini-announce na mapapagpala, pag sumampalataya sila, tatanggapin nila eulogeo, ini-announce, eto na. No, sa verse 9, those who rely on faith are blessed. Sabi mo sa katabi mo, nagaganap na. Nangyayari na. Amen mga kapatid? So this verse emphasizes the blessing that comes to those who put their trust in God. Mula po sa pagiging future na ini-announce lang, ngayon are blessed. It is an accomplished good news. Sabi mo kasi mo, I am blessed. Kaya nga po, ang lakas ng loob natin, hindi natin sinasabing, I will be blessed. Future yun. Na i-announce na tapos na. Ngayon, na kay Kristo na ako, I am blessed. So yung eulogeo, mga kapatid, is in the present tense. Ibig sabihin po ng present tense na are blessed, you are continually blessed. You are ever and ever and ever and ever and ever and ever and ever infinity and beyond blessed. Amen mga kapatid? Praise God! Baka mamaya isipin po natin, kasi talagang magaling ako kasi talaga namang matalino ako kasi talaga namang madiskarte ako. Kaya siguro,
blessed ako. Sabi nga ng mga matatanda, ang mayroon pong nilaga, ano yan? Pag may tiyaga, may nilaga. Mga kapatid, marami pong may tiyaga, hanggang ngayon wala pang nilaga. Pero meron naman pong mga kapatid, sumampalataya lang, araw-araw, may nilaga. Hallelujah. Bakit? Hindi kasi tungkol sa iyo. Ito ay tungkol kay Kristo. Ang sabi po doon, yung are blessed, yung eulogeo, it is in the passive voice. Pag sinabi po nating passive voice, hindi galing sa'yo. May gumagawa sa'yo. Hindi ikaw ang nagmamanufacture para ikaw ay mablessed. Kaya nga ang tunay na Kristyanismo, hindi nakakapagod eh. Amen? Tapos na po tayo sa Kristyanismong hinihingal tayo. Narito na po tayo mga kapatid sa tunay na Kristyanismo na ikaw naglalakad, tatas mo lang yung kamay mo, sumasampalataya ako sa iyo, Panginoon. Tapos nandiyan yung blessing ni God mag-manifest. Hindi mo kinakailangan i-announce sa Facebook, manifesting. Yun po yung salita ng sanlibutan eh. Na po, bakit? Sapagkat under the grace of God, mga kapatid, the blessings of God are already manifested. Tapos na. So you are not manifesting as if ang galing mong magsabi na manifesting this car, manifesting this house, manifesting. You are not manifesting. God has already manifested. You just need to believe. Hallelujah. It is not our works or adherence to the law that brings us blessings. Malinaw na po ito mga kapatid. It is faith in Christ. Sabi ng Galatians 3:14, through Christ Jesus, God has blessed. Pansin po natin, hindi sinabi doon, will bless. Sabi po doon, has blessed. Tapos na? Has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham. So that we, taas nga po kami ng we, who are believers, might receive the promised Holy Spirit through faith. Ano daw tinanggap mo kapatid dahil sumampalataya ka? The Holy Spirit, the third person of the Godhead. At kapag ang Holy Spirit sumasa iyo, may kulang ka ba? Wala. Abay, nasa iyo ang Diyos. May kulang ka pa ba? Praise God. Kagabi po yung driver po namin sa kasal. Sabi niya, doon siya daw po mga kapatid ay hindi pa nagda-drive dito. Nagtatrabaho daw po siya sa Japan. At dahil nagtrabaho siya sa Japan, yung mga Hapones daw po na boss niya, lagi siyang hinihila sa bar. Kristiyano na siya. No? So talagang hirap na hirap daw po siya para wag uminom, para wag tumingin sa mga nagsasayaw ng hoy, lumapit ka. Kung gusto mo akong halikan. So, hirap na hirap daw po siya. Sabi namin sa kanya, aba, hindi pag nandun po kayo, hindi yung bar banal na. Napapabanal yung bar. Bakit napapabanal yung bar? Abay, narong kay, Kristiyano ka eh. Sino nakatira sa'yo? Si Kristo. Amen mga kapatid? Ano ka ba? Dilim o liwanag? Madilim ba sa bar o maliwanag? Hindi na makasagot. Baka malaman ni Pastor Nas. Madilim pa sa bar o maliwanag? Madilim. Pero ikaw ay liwanag. Ephesians chapter 5 verse 8. Sabi doon, once you were darkness, but now you are light. Live as children of light. Kaya kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon na madilim, pag nandun ka na ikaw ay liwanag, si Kristong nagliliwanag, liwanag ng buhay, liwanag ng sanlibutan ito, sumasa iyo, maliwanag. Amen? Maliwanag ba? Amen mga kapatid. Tinanggap po natin ang Holy Spirit. Sumasa atin ang Diyos. Wala po tayong kulang. Amen? We are blessed with forgiveness. We are blessed with salvation, with reconciliation with God. We are blessed with the indwelling of the Holy Spirit. So, Galatians 3:9 mga kapatid encourages us to place our trust in God, just as Abraham did, knowing that now, under this new covenant of grace, Roman numeral number 1, believing bestows righteousness. Roman numeral number 2, believing brings resource. Ano pong take away natin mga kapatid?
Sabay-sabay po natin sabihin, great things happen to me because I am a believer in Christ and in His finished work. Hallelujah. Tumayo nga po tayong lahat. Bigyan natin ng standing ovation si Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Great things, hallelujah, have already happened. Great things are happening. And great things will still happen because we believe. Lord, narito po kami. Sama-sama bilang isang pamilya, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. And individually, Lord God, bilang anak mo, Panginoon, patuloy kaming sumasampalataya sa iyo. Sa mga mabuting bagay na ginawa mo na noon, ginagawa ngayon, at gagawin pa sa hinaharap. Thank you, Lord God, for these great things. In fact, hindi po namin ma-imagine ang iba pa pong great things sapagkat kulang po kami. Ang aming bokabularyo, kulang ang aming mga salita, kulang ang aming mga awit, Panginoon. Pero salamat po sa magitan ng Banal na Espiritu, you're revealing to us even the deep things of God. Yung mga bagay, Panginoon, na hindi po namin alam. Lord God, i-reveal mo po sa amin because that is who you are. Gustong-gusto mo, Panginoon, nagre-reveal sa mga anak mo. Lord, maraming salamat po sa kaligtasan. Kaibigan ko, ikaw ay hindi paligtas, sumpalataya ka kay Kristo. Pagtiwalaan mo si Jesus, paniwalaan mo yung ginawa niya sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay, maliligtas ka. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala kay Kristo. Kung narito ka, o kung napapanood mo ito sa broadcast, sa YouTube, sa Facebook, halika mag-pray tayo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako'y isang makasalanan. Salamat, namatay po kayo sa krus, alang-alang sa akin. Pinatawad niyo ang lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo. Nagtitiwala sa tinapos niyong gawa sa krus at muling pagkabuhay. Ako ngayon ay inililigtas niyo, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa inyong mayamang biyaya. Sa iyong papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ako na lamang po mananalangin. Kilala mo, Panginoon, ang mga nag-pray, yung mga sumampalataya, yung mga tumanggap po sa iyo. Salamat. Tulungan niyo po sila na maakay sa isa pong pananambahan, sa isa pong church, Lord God, na wala pong ibang ipinagyayabang at ipinagmamapuri, kundi ang ginawa mo. Sa isang church, Lord God, na hindi po yung gawa ng tao o yung may halo na biyaya at gawa. Na tila may ambag ang tao sapagkat, Lord, yun ang nais mong pagligtasan sa amin. Sapagkat ayaw mo na napapagod kami. Bakit? Ikaw na po kasi ang nagpagod sa krus. In fact, hindi ka lang napagod. Ikaw ay namatay. Kaya salamat po, mag-aakay ka pa ng maraming tao, O Diyos, upang sumampalataya sa iyo. At sa pagsampalataya po nila, O Diyos, igawad mo. Speak well of them. And they are blessed and saved forever. Pinapupurihan ka namin, Panginoon, pinasasalamatan sa mabuting bagay na gagawin mo sa mga sumampalatayang ito. At maging sa aming lahat na mga mananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Praise God.